Amen. Come on. Father God, salamat po for such a powerful name, Lord God. And we believe, Lord God, yung impact, yung power ng word niyo po, Panginoon, in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon, sa presence ninyo. Salamat po sa fellowship, Holy Spirit. Salamat po na kasama po namin kayo, Panginoon, as we gather, Lord God, sa harapan po, Panginoon ninyo. Lord, we praise you. We worship you, Lord God. Palakpakan natin ang Panginoon. Sige, so tayo ay maupo na. Praise God. So, nandito tayo sa series natin ng Wisdom Applied in Relationship. Dito naman sa Power of the Tongue. Napaka-powerful daw ng dila natin, yung pananalita natin. Di ba? If someone, siguro familiar sa atin, yung kasabihan na the pen is, ano daw? The pen is mightier than the the pen is mightier than the sword, no? Yung pagsusulat, yung words daw, napaka-powerful nito, no? Na even dinadaig nito yung power ng mga armas pa daw, no? Kasi yung words can trigger revolutions. Yung words daw can move people, no? Yung words can change yung society, even yung situation ng sa family, sa ating personally, no? So, makibukas tayo dito sa text verse natin. Proverbs 18 verse 21. Pwede tayong tumayo ulit. Hiling ko yung bawat isa na tumayo ulit as we read yung Word of God. Sabi dito, the tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. Sige, mag-pray tayo. Father God, i-bless mo po ito pong salita niyo po. Gamitin niyo po ito to speak in our hearts, Lord, nito pong hapon na ito, Panginoon. Lord, buksan mo po ang bawat tenga, buksan mo po ang bawat puso, Panginoon, to receive your word po ninyo. Lagyan niyo po ng power po ito, Panginoon, para po makapag-minister sa bawat isa. In the name of Jesus, amen. Sige, upo ulit tayo. Yan. So, kung ito lang yung titingnan natin, meron dalawang kakayanan or may dalawa daw na tipo ng power, yung dila natin, yung pananalita natin. Ano daw yung power nito? Yung for one, to give life. And yung the other, to the power of death. Kumbaga, magkakos ng kamatayan nito. No? Iniisip natin, paano yun? Papatayin sa salita. No? Hindi naman nakakatusok yung salita ako. Hindi naman siya hindi naman, pag nagsalita ako, titigil yung heart niya, mamamatay na siya, titigok na siya, ganun. Pag nagsalita ako, wala na yung buhay. Pero hindi eh. No? According to sa Bible, yung wisdom ng Bible, nire-reveal nito na ganun ka-powerful yung dila daw. And sabi daw dito, those who love it, whatever you love, yung power nito, no? You will eat its fruit. Yung consequence nito, yung epekto nito, no, makukuha natin ito, no? And anong ibig sabihin nun? Na whatever you love. May mga tao na di ba yung apoy nakaka-attract siya ng mata? Let's say sa dilim, may bonfire tayo, may campfire. Tapos ang tawag dito, nagtutusta tayo ng marshmallow, ng hotdog. Ang sarap, no? Tapos nagba-barbecue pa, tapos may bonfire. Maganda, ang saya-saya, no? So, tinitingnan natin siya, ang ganda-ganda, dun sa dilim. And at the same time, very useful. Kasi sa pamamagitan nun, meron tayong mga toasted na marshmallow na tinatawag nating s'mores. And meron tayong barbecue afternoon or mga tinustang hotdog na kakainin natin dun sa bonfire. Di ba? Ang saya, no? So, na-appreciate natin yun. Plus, kung malamig yung gabi, ang sarap. Kasi nandun tayo sa tabi ng initan niya. No?
For one, kumbaga, pero on the other hand, pag hindi na control yung apoy, kumakalat ito. Like, natatandaan natin, di ba, yung sunog dun sa California. Sino dito nakakatanda nung balita na yon? Yung sunog dun sa California, taas ang kamay, di ba? Ang laki. Laki-laki nung sunog na yon. Tapos lahat ng dinaanan nun, ubos, tupok. No? Hindi siya namimili ng kung anong village ng mga milyonaryo, sunog. Village ng mga middle class ng mga tao, sunog. Village ng mga syudad, mga commercial areas, mga factories, lahat ng daanan ng sunog. Forest, sunog. No? Ganun nakakatakot yung apoy. No? So, apoy lang siya. Pero meron siyang power para maging tool or instrumento natin and magiging very useful siya sa maraming mga bagay. Sa pagluluto, sa pagpoproseso ng bakal, yung pag-welding, etc. Pagputol ng mga bakal at iba pa. No, napakaraming use ng apoy, pero at the same time, pag hindi siya controlled, ganun siya na nakakasira. And sabi dito, those who love it will eat its fruit. Kumbaga, kung ano yung mahal mo doon, kung ano yung doon ka attracted, yung consequences mo, noon, makukuha mo. Like let's say, kung hindi kontrolado yung apoy, sunog talaga, tupok siya. Ganon din daw ang salita. Napaka-powerful nito, pero kapag hindi ito na-control, ganon din siya ka-destructive. And yun ang tutukoyin natin dito. Alam natin na may mga tao na cancer patients na nasa dulo na ng buhay nila, pero dineclare nila yung sarili nila na nagagaling sila, gumawa ng mga paraan, nag-seek ng mga alternative medicine, nag-exercise sila, kumain ng masustansya, tapos nabuhay sila. No? Power ng words. No? And meron din tayong mga tao na nagsastruggle sila. Ang sabi ng mga tao, magfa-fail siya. Hindi siya magtatagumpay. Pero sinabi niya sa sarili niya, hindi, kakayanin ko to. Mananalo ako. Magtatagumpay ako. And then ganun nga ang nangyari. Nagtagumpay nga siya. So not only does the tongue has the power over our lives, pero meron din siyang powerful impact sa mga tao sa paligid natin. No? Salita lang yan, pero nakakasakit minsan. Salita yan, pero nakakalakas ng loob yan. Para kayanin ng tao yan kahit na meron siyang mabigat na pinagdadaanan. No, salita lang yan, pero kaya niyang bumuo. Salita lang yan, kaya niyang mag-repair ng relationship o sumira ng relationship. No? Isang encouragement can cause someone to rise up from failure or mag-succeed or tumigil sa hapde sa pananakit ng sarili nila or from committing suicide. And another one, yung hurtful words niya can turn a successful person into failure or push someone into depression or maging problemado sa buhay. Proverbs 12 verse 18. Basahin natin. Sabi dito, the words of the reckless pierce like swords, but the tongue of the wise bring healing. Kailan nagiging reckless yung isang tao? Oftentimes, kapag, excited. Tama ba? Tama yung pagkarinig ko? Excited. Yan. Kapag excited, no? Kailan pa nagiging reckless yung tao? Kapag galit. Ayun, tama yun. Kapag galit, nagiging reckless yan. No? Diyan kayo nakakakita ng mga nagro-road rage na lumalabas sa mga reels natin sa Facebook reels. No, laging yun yung mga pinapalabas nila. No? Kailan nangyayari yung mga road rage na to? Or yung dun sa, meron isa na mga pinalibutan nila, mga nakamotor, tas yung isang SUV hanggang nag-away-away sila, hanggang nagka-uwi dun sa putukan ng baril, ganun. No? Pero kailan nangyayari yun? Kapag galit. No? And doon nagiging reckless. At kapag reckless daw, yung
pananalita, sumusugat daw yan. Nakakapanakit yan ng mga tao. No? They pierce, tumutusok yan, umihiwa yan ng puso. No? Nananakit yan. But the tongue of the wise brings healing. No? Pag alam niyang gamitin yung kanyang pananalita ng maayos, nakakatulong siya. No? Parang yung apoy lang din. Pag alam natin kung paano gamitin yung stove natin, sino dito marunong gumamit ng stove, ng initan, nagluluto? Sino dito nagluluto? Yan, marami-rami. Sino ditong takot magbukas ng stove, kaya hindi nagluluto? Taas ang kamay. No? Yung baka pag binuksan ko to, sumabog yung bahay namin. No? Kaya hindi na lang. Or ayokong buksan yung gasol. No? Baka magkaroon ng sunog dito sa bahay namin. No? Pero may approach doon. Meron paraan kung paano gamitin yon. Para pag binuksan mo yung tangke ng gasol at yung stove ninyo, no, ang kalalabasan nun ay sinigang na baboy o kaya tinolang manok. Hindi sunog na bahay. No? So, ganun daw. Yung words natin, pag maalam kang gamitin ito, constructive ito, very useful ito. Pero on the other hand, kapag hindi ka maalam gumamit nito, no, para kang bata na binigyan ng yung bata na binigyan ng paputok, yung lucis. Tapos tuwa siya. Tapos tumutuwa siya na habang pinapanood yung lucis ba niya yun? Hindi, basta yung paputok niya, hindi ko alam kung anong tawag doon. Hanggang naengganyo siya. Hanggang tinutok niya doon sa mga tao, hinahabol niya sila. No? Tapos takbo yung mga tao. Akala nila may nag-Harry Potter doon sa kalsada. Pero hindi niya kasi alam na hindi ganun ginagamit ang paputok. No? Hindi mo siya dinadirekta sa tao. No? So, kaya lang, maraming mga tao na hindi marunong gumamit ng salita. Maraming mga tao na hindi nila alam kung gaano nakakasakit ang salita at kung gaano yung power nito. Napaka-powerful ng salita. Napaka-powerful ng dila. No? Kaya na itong bumuo ng relationship. Yung mga binanggit ko kanina, kaya na itong bumuo ng relationship, kaya na itong manira ng relationship, kaya na itong bumuo ng someone, magtaguyod ng someone towards success, kaya na itong manira ng someone else at ibagsak na siya so that yung lahat ng future na tinatatag niya, wala, sira, wasak. No? And naghahanap ako sa internet ng impact nito kasi naku-curious ako and gusto ko rin makita yung impact nito sa mga tao, yung psychology kumbaga nito. No, paano ba yung mga napagsalitaan nito? Kaya naghanap ako sa internet nitong tanong na to. Next slide. What was the most painful words of your life? Meron ba tayo niyan? May natatandaan ka ba? Tanungin mo nga yung katabi mo, meron ka bang natatandaan na salita na pinaka-nasaktan ka? Meron ba tayo? Sino dito na tumango ang kanyang katabi? Taas ang kamay. Ayan, meron mga pailan-ilan. Sino dito ang katabi niya, hindi matandaan ang katabi niya? Meron din, okay. Sino dito na wala talaga natatandaan yung katabi niya? Okay, sige. So, number 1. Dalawa lang na example ko kasi limited lang ang time natin. Next slide. So, sabi dito, I have been called a useless woman by my ex-husband. Kumbaga, babae ito, may asawa siya dati, ngayon hindi na sila. I knew I wasn't, but being told every day by the control freak makes you believe. It did hurt so much, as I know I am a caring, kind, honest, true, loving woman, and I'm not useless. Kinuha ko to verbatim ha. Kung paano niya tinype ito yung kinapi ko talaga, as is. Kaya nakikita nyo na hindi perfect yung mga words, grammar niya, etc. Tinawag siyang useless. Alam niya na hindi naman siya useless. Parang tayo din. No? May tinatawag sa atin, alam naman natin na hindi naman totoo yun. Kaya lang sabi niya, but being told every day makes you believe. No?
Pag sinabihan ka na wala kang silbi, alam mo naman na masipag ka. Kaya lang araw-araw na sinasabi sa'yo, wala kang silbi, wala kang silbi. No, tumatatak sa atin. Hindi lang siya sumusugat. Minsan naniniwala tayo, iniisip natin, ayo nga, no, wala akong silbi. Yung tinatawag ka lagi na, bobo ka, bobo ka, bobo ka. Tapos, tataas naman ang grades mo. No? Tapos ang sipag mo naman mag-aral, kaya lang yun lang ang laging sinasabi ng magulang mo. No? Hindi naman grades related yun. Pag nagkamali lang dun sa bahay, yun ang laging sinasabi nila. Yun tuloy yung tumatatak sa isip natin. Napapaniwala tayo. Sinasabi natin, ay wala akong alam eh. Nawawalan tuloy ng kumpiyansa. Tapos later on, mapapansin natin na yung grades bumabagsak na. Bakit? Nag-aaral naman. Pero kasi ang paniwala niya sa sarili niya, wala siyang alam. No? It did hurt so much as I know na hindi siya ganun. Kaya lang yun yung sinasabi sa kanya. No? Next. Ito naman, coming from isang person with disability, may autism siya. Kumbaga autistic, itong person na ito na nagsulat. I have had a lot of bad things said to me. Sabi na doon, you're a freak. What's wrong with you? Stop behaving like a 2-year-old child. Meron siya talaga na mental, anong tawag dito? Basta may delay siya sa mentally. No? May autism nga siya. These are some of many examples. Pero the one that hurt me most, though, was when someone in school said to me, autistic ka, humingi ka ng sorry. No? They shouted these words to me a lot, and it did eventually wear me down. Kumbaga, again, same example. Hindi naman siya, kumbaga alam niya naman na hindi totoo, pero paulit-ulit kasi na sinasabi, pinupukpok, minamartilyo sa kanya, hanggang naniniwala siya. They shouted these words to me at lot, and it did eventually wear me down. They wanted me to apologize for how I was born. Magsorry ka kasi pinanganak ka na may disability. And that hurt worse than all the times they had stolen my things. Binuli siya, pinatid siya, imitated my stims. Pag sinabing stims, ito yung mga mannerism niya. May autism kasi. Pag ginagaya siya, and binabato siya ng mga bagay, hindi yun nakakasakit. Pero ang pinakatumatak sa kanya na sobrang sakit sa kanya is yung sinabing, autistic ka, humingi ka ng tawad sa nagpanganak sa'yo. No? Parang ganun. Those few words offended me more than all the other stuff because I already felt like I didn't belong in this world, and now they were just confirming what I believed. Iniisip niya na before, ngayon kino-confirm ng mga taong nananakit sa kanya. No? Ganon ka-powerful ang words. Nananakit siya. No, maaaring iba nagkakatuwaan lang. Ayun, no, niloloko natin, tinatawanan natin, binubuli natin. Siya naman pangiti-ngiti lang. Akala natin joke lang or akala natin nagkakatuwaan tayo. Pero in fact, nasasaktan pala siya. Bakit? Paulit-ulit kasi. Paulit-ulit kasi na sinasabi. Ganon ka-powerful siya. No? Lalo na kung hindi lang isang beses, kundi maraming beses pa. Mga parents, pwede nang saktan yung mga anak nila by saying, wala ka namang mararating, hindi ka naman matalino, o tingnan mo yung kuya mo, buti pa siya, o tingnan mo yung pinsan mo, ang bait-bait. Dapat ganyan ka rin eh. Wala ka namang silbi sa bahay, mga ganyan. No? Nakakasakit. Lalo na kung hindi lang isang beses, kung paulit-ulit na sinasabi to. Mga anak din, mga kabataan, no? Hindi lang matatanda yung pwedeng makapanakit. Kahit mga kabataan, kahit mga bata, pwede itong makasakit ng mga tao. Paano? Sabihin na lang na sana iba na lang ang naging magulang ko. Ganyan, no? Sana hindi mo na ako pinanganak. Wala kang kwentang magulang. Yung mga ganon, no? Nakakasakit yun. Nakakasakit yung mga gano'n na mga pananalita. Sa mga students, pag tinatawag ka na, yung nga, bobo, o kaya palpak ka, ganyan, no? O kaya wala kang silbi sa grupo. No? Sa mga kaibigan, ganun din. Minsan lokohan, pero kasi paulit-ulit na yun yung sinasabi sa kanya. Kaya masakit na sa mga co-workers din, pag tinawag na tamad, pag tinawag na walang silbi doon sa trabaho, churchmates, pwede rin makapanakit, no? So, ganun ang words. Ganun ang words. Minsan, hindi lang tayo conscious, pero may epekto sa mga tao. May impact ito sa kanila. Kaya talagang kailangan nating ingatan.
of course, minsan wala naman tayong intention manakit. Minsan, pa-joke lang yun eh. Kaya lang nakakasakit pa rin in the end. Minsan, ano lang naman din eh. Hindi naman natin sasapakin siya. Hindi naman natin intentionally na sasaktan siya physically. Kaya hanggang salita lang. Pero sumusugat din kasi yung salita. No? Sa James 3, verse 3 to 6, basahin natin. Sanay ako sa cell, lagi kong sinasabi, pakibasa. James 3, verse 3 to 6. When we put bits, alam niyo yung bit, ito yung kagat-kagat ng kabayo, no, into the mouth of horses to make them obey us, we can turn the whole animal. No, lagyan siya ng kagat-kagat dito, tapos pwede mo siyang idirekta kung saan pupunta yung kabayo. Or take ships as an example. Although they are so large and are driven by strong winds, they are steered by a very small rudder wherever the pilot wants them to go. Yung rudder, ito yung, alam niyo to, sorry, hindi ako nakapag-provide ng picture eh. Pero ito yung sa barko or bangka, yung parang palikpik niya dun sa ilalim na nasa baba, nasa likuran, na kapag umaandar, pag kinakabig mo to left or right, doon yung direction ng bangka. And even barko, maliit na maliit lang yung rudder niya, yung palikpik niya. Pero kaya niyang i-direct yung bangka or barko kung saan yung direction nito. No? Likewise, the tongue, ditang dila natin. No? Wala namang dila na kasing laki ng paa or dila na kasing laki ng muka. No? Andiit lang ng dila No? Minsan nga, ayun, basta napakaliit ang dila. But it can make great boasts. No? Kaya niyang magyabang, kaya niyang manakit ng mga tao. Consider what a great forest fire is set on fire by a small spark. Maliit na sumiklab lang, sunog buong kagubatan, and dama yung mga syudad sa paligid nito. The tongue is also a fire, a world of evil among the parts of the body. It corrupts the whole body. Kaya nitong lagyan ng kasalanan yung buong katawan. Kaya nitong punuin ng kasalanan yung puso natin. Sets the whole course of one's life on fire, and it itself set on fire by hell. So napaka-powerful na tool nito. Pero kapag ginamit ito ng mali, destructive ito. No? Ito ay driver ng relationship natin. Yung good communication, critical thing to sa relationship. Kaya nitong ayusin yung relationship, kaya nitong i-break yung relationship kapag hindi lang nakapag-usap ng maayos. Kapag may miscommunication, may sinasabi itong ganito, yung isa naman may sinasabi na ganito, hindi sila nag-uusap ng derechahan, parinigan sila ng parinigan, tapos kinukwento nila nung isa dun sa kaibigan niya, kinukwento ng isa dun sa kaibigan nila, pero ayaw nilang magharap, ayaw nilang linawin na to, tuloy nasira yung relationship. Or nagharapan sila, nag-insultuhan sa isa't isa, personalan na, tas inungkat na lahat ng mga galit 10 years ago, ng mga childhood friends pa lang sila. Ako nga, inagawan mo ko ng lollipop noon, nung bata ako, ikaw talaga ganyan. Noon dati, yung pad paper ko, pinunit mo, umiyak ako, parang feeling ko, gumuho ang mundo ko dahil sa'yo. Inungkat na, 30 years ago na yon, no? Pero kasi, naipon na siya, tapos hindi kasi nagko-communicate. Pero pag napag-usapan naman, umaayos Kaya ang problema, hindi nag-uusap at hindi nag-uusap ng kalmado at maayos. Kaya pasira yung relationship nila. It is in between reconciliation and separation. It is in between ng loving and hating. It is in between forgiving or resenting ng tao. No? Ganon siya, yung salita. No? Maayos na salita, aayos ng relasyon. Maling salita, sisira ng relasyon. It is like a fire. No? Kapag controlled, magpaproduce ng powerful but good results. Pero pag hindi controlled, magugulat ka na lang, bakit kami nagkaganto? Last year lang, okay pa kami. No? Kami pa last month, bakit ngayon ganto na? No? May mga nakaka-relate, Pero ganun ka-powerful ang words. Magugulat na lang kayo. Parang apoy lang. Kahapon may bahay pa ako, ngayon abo na lang siya. Ganun ang words.
kapag hindi natin siya kinontrol. No? Kaya kailangan nating maging maingat sa pananalita natin. Yung sinabi kanina that the tongue has the power of life and death. Totoo yun. Totoo yun. No? Kaya kailangan natin ingatan yung pananalita natin. No? Minsan, hindi natin alam kung anong sasabihin natin. So, minsan, ang best way na gawin is wag na magsalita. I-control na lang yung sarili. Wag na lang pumatol. Wag na lang sumabat. No? Tingnan natin yung wisdom nito. So James 3:7-8. All kinds of animals, birds, reptiles, and sea creatures are being tamed and have been tamed by mankind. But no human being can tame the tongue. It is a restless evil full of deadly poison. No? So lahat daw napaamo ng mga tao. No? Aso, dati ano yan nananakit yan, dati kumakain ng aso yan, ng tao yan, pero cannibal yung aso, kaya yung aso kumakain ng aso. Pero napaamo nila. Ngayon, ang aso ay man's best friend. Dati yung pusa, malalaki pa sila, tapos hindi mo sila pwedeng itim, hindi mo siya pwedeng ilagay doon sa balikat mo, hindi pwedeng kulit-kulitin mo, laruin mo ng laser pointer, tapos habol-habol siya doon. Pero napaamo ng tao. Kaya ganun. Yung ibon, napaamo ng tao. Yung isda, napaamo ng tao. Napaamo ba nila yung goldfish? Hindi naman. Nandun lang sa tangke. Pero at least nandun lang. Hindi sila kinakagat. No? Tapos yung mga reptiles na paamo ng mga tao, di ba? May mga nag-aalaga ng mga iguana, ng mga butike na cute. Nakukutan pa kayo sa butike. Na yung mga colorful, ang cute. Yung nakangiti pa sila, no? Pero yung iba, syempre, diring-diri doon. Ano? Lahat na paamo. Yung leon na paamo. Yung baka na paamo. No? Yung oso na paamo. Yung dolphin na paamo. Yung pating na paamo. Mga crocodiles, alligators, may nakapagpaamo sa kanila. Pero alam niyo, sabi ng Bible, wala pa daw tao na napaamo niya ang kanyang dila, na napigilan niya to sa pananakit. Lalo na kapag galit na galit, no? Ayan na. Nananakit na, naninira ng mga kapwa, nanchichismis na ng iba. No? And the scary part nito is ito yung part na hindi natin makontrol at ito rin yung part na nasa iyo mismo. Lagi mong kasama, nakadikit sa'yo. Buti sana kung pwedeng tanggalin ko muna ha, kasi baka mangagat no, parang aso lang, hindi ko muna isama kapag lalabas ako. Iwan ko muna sa bahay, itali ko muna sa leeg niya, no, tapos ikulong ko muna. Kasi may bisita baka makapanakit, baka makagat, baka ipa-injection ko pa ng anti-rabies. No, hindi muna, ikukulong ko muna yung dila ko, tanggalin ko muna. Yan, tanggalan. Buti sana kung ganun Kaya nang hindi. Dala mo siya kahit saan yung dila mo. No? At pag na-trigger ka, ayun, no? Kung pwede mo lang nga na ikaw magbayad dun sa pang-emergency room ng taong nasaktan ng dila mo Kaya lang hindi ganun Permanente na yun. Yung sugat na yun, permanente na siya. Yun, favorite niyo yun. So, paano daw i-control ang dila? Next slide. The one who has knowledge uses words with restraint, and whoever has understanding is even-tempered. Even fools are thought wise if they keep silent, and discerning if they hold their tongues. So sabi dito, ang kaya niyang mag-control ng kanyang dila kapag alam niya yung effect nito. Parang yung apoy, di ba? Tayong mga adults, ingat na tayo. Pag may kandila, hindi mo yun ilalagay sa tabi ng kortina, kundi abo na ang bahay mo kinabukasan. No? So, ganun tayo, ingat tayo na doon sa kalan natin, pag tapos na tayong magluto, sinasara natin ng gasol, pinapatay natin ng stove, baliktad pala, pinapatay yung stove, tapos sinasara natin ng gasol. No? So, alam mo kasi kung yung takot ka sa destruction nito, na magagawa ng apoy. And yung wise daw, yung matalino daw, alam niya yung epekto ng kanyang dila at pananalita. Alam niya na pag hindi siya nakapag-ingat, baka sira ang pagkakaibigan, sira ang relationship, mauwi sa hiwalayan, o kung ano man. No? And sabi dito, however,
has understanding is even tempered. Alam niya na ang dadala sa kanya sa recklessness o kawalan ng pag-iingat ay yung emosyon, anger. So iiwas siya doon. Iiwas siya na kapag paggalit siya, ikokontrol niya na yung sarili niya. Paggalit siya, hindi siya magsasalita. No? Kasi pag galit ka, hindi mo na makokontrol yun. Later, nahabulin mo na lang na sorry. Sorry, pero nasaktan mo na siya eh. Sorry, pero yung sugat niya dati, binuklat mo lalo eh. Sorry, ngayon nawala na siya ng self-esteem, bagsak na self-esteem niya. Wala na siyang kumpiyansa sa sarili niya dahil sa sinabi natin. Hindi na natin mahahabol yun. Ganon ka-destructive siya. Kaya yung matalino, alam niya yun, nag-iingat siya sa kanyang pananalita. No? Sabi nga dito, even fools are thought wise if they keep silent. Yung pagtahimik ka lang, mukhang matalino, tahimik kasi, no? Lalo na doon sa school, no? Pag may question yung teacher, no? Yung isa, taas ng kamay, sagot ng sagot, mali naman. Tapos, yun, tuloy na pagtatawanan. Tapos yung teacher na iisip niya, ano ba tong estudyante na to? Bakit ba to nandito? Parang kinder pa lang dapat to, nasa college na kami. So, nalalaman kasi salita ng salita. Pero yung tahimik daw, nagpapatalino siya. Kasi alam mo, pag hindi mo alam yung dapat... Alam mo, na pag hindi mo alam ang dapat sabihin, mananahimik na lang. Pwede ba yun? No? Sabihin mo sa katabi mo, pag hindi mo alam ang sagot, manahimik na lang. Yan. Sige, hindi lang yun sa klase. Sa buhay din. Pag hindi mo alam ang sagot, na makakatulong, manahimik na lang. Kaya, ang matalinong tao, hindi siya masalita. Ang matalinong tao, tinitimpla niya yung sasabihin niya. Sakto lang to. Ayaw niyang makapanakit ng sobra. Paano kung magko-correct? Kanina, yung mga kahapon pala at kanina, pinag-uusapan namin yung about correction. Ang goal ng correction, yung magtatama ka ng tao, gusto mo siyang maitama. Yun na yun. Ang goal ng correction ay hindi manakit. No? May iba kasi na ang pag magko-correct sila, gagawin nila in the most painful way ever. Masaktan ka dapat. Dahil sa maling ginawa mo, dapat ka magdusa itong hustisya para sa'yo. Mga ganon. No? Pero ang goal ng correction is mag-correct. So yung tamang grado lang ng apoy, tamang lakas ng naapoy. Huwag niyong gayahin ako nung nag-start ako magluto. Dati kasi pag nagluto ako, alam ko na luto na siya pag itim na yung niluluto ko. Hindi ganun. No? So huwag niyong hayaan na tustahin lahat ng mga kinokorek ninyo. No? Tamang apoy lang. Tamang siklab lang. Ang goal ng correction is mag-correct, hindi manakit. Okay ba yun sa atin? No? Okay yun. Okay? So, kailan tayo gagamit ng restraint? Or kailan tayo hindi magsasalita? Kailan tayo na mananahimik na lang? Number 1, yan. To keep yourself from sinning. Pag alam mo na pag nagsalita ka, magkakasala ka, tumigil ka na. Huwag ka na magsalita. Manahimik ka na lang. No? Magsasalita ka pa eh. No, ikaw lang ipapahiya mo lang ang sarili mo kapag nagsalita ka pa, kapag ikaw ay emosyonal, kapag ikaw ay lungkot, no, ayoko na, sasaktan ko na sarili ko, iumpog ko na yung sarili ko sa ulo ko, ayoko na. No, tas kinabukasan, bakit ang laki ng bukol mo dyan? Bakit may sungay ka sa ulo? No, tas lahat ng mga tao sa paligid tinitingnan ka. No, napahiya ka tuloy. Pero joking aside, no, tayo mapapaya, no, kapag or tayo ang magsisisi kapag nagsalita pa tayo kahit alam na natin na madadala tayo sa kasalanan. No, Proverbs 10:19. Sin is not ended by multiplying words, but the prudent hold their tongues. Hindi tumitigil ang kasalanan hanggat nagsasalita yung puso na may kasalanan. Kung puno yan ng galit, kung puno yan ng takot, kung puno yan ng emosyon na masama, no? Hindi ito makakatulong. Madadala ka lang sa kasalanan. Number 2, to control anger. No? James 1:19-20. My dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen,
slow to anger, slow to speak, and slow to become angry, because human anger does not produce the righteousness that God desires. No? Ang anger or galit, hindi siya kasalanan per se. Parang apoy siya. Pwede mo siyang gamitin sa tama para magtuwid, para mag-ayos ng mali, no? Pero again, pag nawalan niya ng control, pag yung stove mo, instead na ganyan lang siya, pag binuksan mo stove mo, high fire na agad siya. No, tas sunog yung buong bahay mo. No, kasi wala siyang control. Nakakasira siya. No? So ganun din yung galit natin. No? Pag minsan kailangan kailangan na magalit para mag-ayos ng mga bagay o para maging taga-push sa atin. Para gawin kung ano yung dapat gawin na otherwise natatakot tayong gawin. Pero again, since ganun ka-powerful yung epekto niya, kapag tapos na yung sitwasyon na kailangan mo siyang paggamitan, patayin mo na siya. Patayin mo na yung stove, patayin mo na yung gasol, kasi hindi na siya kailangan, makakasira ka na, makakasunog ka na ng bahay. No? Sabi dun so yun, kaya sabi dito, everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. No? Minsan, sino dito ang nahuli na nila yung sarili nila na minarinig ng konti, tas galit na trigger agad, salita na siya ng salita, tas yung pala, hindi pala yun yung pinag-uusapan. Taas ang kamay. Sinong guilty dyan? No, react, hindi naman pala yun. No? Kaya, ang advice ng Bible, at sinong napahiya tuloy doon? Ay, sorry. Hindi pala yun yung pinag-uusapan. Sorry, wala palang rason yung galit ko. No? So, tayo mapapahiya kapag ganun. So, kaya ang advice ng Bible, ang counsel ng Bible dito, pakinggan mo muna. Patapusin mo muna. No, minsan ganun tayo, no, na nagsasalita pa lang, diretso reaction na agad, hindi pa pinapatapos. No, parang nagsasalita siya, gusto mo na agad na i-fill in the blanks na agad siya, yung buong essay ng sasabihin niya. Hindi naman pala. No? No, and minsan din, no, minsan lalo na pag nagiging adult na, pag magulang na, nagkakaroon na ng impatience, ayaw nang patapusin yung mga anak o yung kapatid na nakakabata, no? Tapos sisingit na agad doon, tapos di na pinagsalita. Pero pag nalaman pala natin yung buong storya, hindi naman pala yun, no? So, sayang, nakapanakit tayo needlessly. Sayang, yung binuksan mo yung galit mo, wala ka naman palang pagtutuunan nun. Parang nagbukas ka ng stove. Bakit? Wala lang. Bakit? Wala lang. May lulutuin ka? Wala rin. No? May piprito ka? Wala rin. Bakit nandyan yung kalang? Wala lang. No? Sayang. Sayang. Buti kung bakal yun, na hindi naman siya masisira. Pero emosyon yun ng tao, may sisirain ka needlessly. Kasi nagsalita ka kaagad, hindi mo man nang pinatapos. No? Kaya, pwede ba yun? Sabihin natin sa katabi natin, makinig ka muna ha. Huwag muna magsasalita agad. Huwag talon ng talon. Huwag judgmental. Hala. Okay. So, isa pa na reason para kung kailan natin kailangan i-control yung salita natin para patiginin yung away. Wow. Talaga ba? Pag kinontrol yung pagsasalita, pag nanahimik, doon tumitigil ang away. Actually, totoo. Sabi doon sa Proverbs 15 verse 1 to 2. A gentle answer turns away wrath. Excuse na ha, water break lang. Okay, sige, tuloy tayo. So, sabi sa Proverbs 15 verse 1 to 2, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Yung alam mo yun, nag-uusap lang kayo, tapos biglang ikaw nagtaas ng boses,
Bakit ganun? No? Tapos hanggang nagpataasan na kayo ng salita, nagsisigawan na kayo. Bakit? Napataas lang yung boses niya. Bakit napataas yung boses niya? Kasi nakagat pala ng langgam. Wala. Ganun, habang nagsasalita. Tapos naging away na agad. No? Pero exage lang yon na example. Pero ganun siya, na pag may nagtaas ng boses, susunod na yun na may tataas na boses. Pero pag may isa na nagbaba na ng boses at kumalma, tapos sa away, ganun lang talaga yun. No? Dati, nung a few years back, meron akong tinuturuan sa likod ng sa mga bahayan doon sa likod ng Imus Palengke. Tapos medyo gangsta yung background niya. Tapos meron siyang mga may mga ang tawag doon, ano ang Tagalog ng mga gang, yung mga Tagalog ng mga geng-geng, ano? Hindi ko ano daw? Basta yun na yan. Okay. Mahina ang pandinig ko. Ano daw? Basta yun na yan? So tama ako? Tama ako? Ganon? Kaya naging geng-geng yung gang. Anyway. So, nandun siya. Tapos, nagbabago na siya ng buhay. Binabago siya ng Lord. Tapos, ang laking pagbabago niya kasi dati talagang basagulero yan nakikipag-away, may suntukan, ganyan. No? Tapos may dala siyang ice pick kasi pang self-defense niya. Tapos napag-tripan siya nung mga, nung gang na kaaway niya. Tapos out of self-defense, so yun, nakapanakit siya. Tapos, minessage ako nung isa pang tinuturuan ko, Kuya David, pwede mo bang puntahan dito sa barangay kasi may gulo. Tapos punta naman ako doon. First time ko. Tapos talagang kabadong-kabado ako. Doktor ako, hindi ako polis, hindi rin ako abogado. Hindi ko alam kung bakit ako nandoon. Nalalakad ako, nagpa-pray talaga ako, pray talaga ako. Lord, tulungan mo ako dito. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko alam kung yun na yung huling gabi ko ng buhay ko. Tapos uwi na ako na I will remember you. Ganun na. Tapos, pagdating ko doon, nagsisigawan sila. Yung kamag-anak nung nasaktan nung tinuturuan ko. Tapos, isang pamilya sila doon. Tapos, solo lang siya, nakakaawa nga eh. Tapos, lakad ako doon. Tapos, naririnig ko yung sigawan, kinakabahan pa rin ako. Pagpasok ko doon, lakad ako. Doktor na ako nito, by the way. So, pagpasok ko doon, sabi ko, Hi, good evening po. Ako po si Dr. David. Ako po ang guardian po nitong tao na to. Ganyan. Pangalanan na natin yung tao na sino? Si Shin daw. Si Shin. Ako po ang guardian ni Shin. Yan. Tapos sila naman, galing lang sila sa away-away, taas-taas ng boses nila nung naglalakad ako papasok ng barangay. Tapos pag upo ko doon, pagpakilala ko sila naman, ay, good evening po, Doc. Ganyan. No? As in, literally, hindi ako nag-joke talaga. Ganon talaga siya. Ganon ang tinutukoy nitong Proverbs. A gentle answer turns away wrath. May isa pa akong example. Sa clinic, may isa akong pasyente doon. Ang tagal nang hinintay niya, palibhasa ang haba ng pila, dinagsa talaga kami ng pasyente doon. Galit na galit siya, nanginginig talaga siya. Sa galit niya, napabili siya ng 10,000 pesos na jewelry. Ano ba yun, sing-sing yata or hikaw yun. Ganun siya. Buti sana kung nagagalit tayo. Nagagalit ako, bibili ako ng iPhone ngayon. Pero siya ganun. Napabili siya ng ganun. Nanginginig talaga siya. Tapos pagdating niya dito, pasok niya ng klinik ko, ng cubicle ko, pasok siya ganyan. Babae ito, in her 50s na to. Upo siyang ganyan. Tapos, hay nako, Dok. Tapos tuloy-tuloy na siya, nagrarant doon sa tagal. Yung mga complaints niya, ganyan. Ako 5 minutes, ganun siya. Tapos ako naman, iniisip ko, anong gagawin ko dito? Anong sasabihin ko dito? Hanggang wala na akong maisip eh.
So nung napahinga na siya, siguro hiningal na siya dun sa 5 minutes na pagsasalita niya. Ako naman, good morning po. Ako po si Dr. Paxson. Ano pong kailangan ninyo? Tapos siya naman parang, natigil talaga siya. Natigil siya. Di nga alam kung anong gagawin niya. Di nga alam kung anong sasabihin niya. Kasi ine-expect niya na siya nagrarant. So ako, ine-expect niya na baka aawayin ko siya o kung anong gagawin ko. O kaya, basta ganun, hindi niya ine-expect na all of a sudden, napaka-lumanay ng pagsasalita ko. At yung galit niya, natanggal agad. No. Pero ito ang sinasabi ng Proverbs. No, very effective siya. Na kapag may nag-aaway, ikaw ay naging malumanay, mapapakalma mo siya. Wisdom ito ng Panginoon. No? So hindi naman lahat ng away kailangan na sabayan mo rin ng away, yung taas ng boses, sasabayan mo rin ng taas ng boses. Kasi napaka-effective kapag ikaw na lang ay nanahimik, nakinig, hindi mo siya sasabatin, hindi mo siya i-interrupt. As in, tuloy-tuloy lang na pagsalitain mo siya. And then pagkatapos nun, kumalma ka. No? Minsan, kailangan mo talaga ng patience. Kasi may mga tao na kaya na magsalita ng 5 minutes lang. Pero may mga taong kaya na magdire-diretso ng 30 minutes. No? Kailangan mo hintayin talaga kung gusto mong i-quench yung or patiginin na tong away na to. Okay? And mga iba pang karagdagan na wisdom, no? Patungkol sa pagre-restrain ng sarili. Sa Proverbs 26 verse 17, like one who grabs a stray dog by the ears is someone who rushes into a quarrel, not their own. Meron na ba sa inyo nakapag-try nun? No? Yung asong gala dyan, tapos nilapitan mo, hinawakan mo agad sa tenga. No? Bakit mo gagawin yun? Kakagating ka ng aso kapag ganun. Ganun daw ang tinutukoy ng Proverbs. Kapag may away na hindi naman sa'yo, tas tatalon-talon ka, tas all of a sudden, guns blazing, nasalita ka. No, all of a sudden. No? Naghahamon ka ng away kapag ganun. Kaya pag hindi mo na-understand ang context, manahimik ka muna. Makinig ka muna. I-understand mo muna yon. Baka hindi naman pala kailangan magsalita. Baka hindi naman siya nang hihingi ng payo, nang hihingi lang siya ng makikinig sa'yo. Baka yung ine-explain niya yun na pagkakamali niya, nasolusyonan na pala niya. No? Tapos tayo sumabat na agad. Next, verse 18 to 19. Like a maniac shooting flaming arrows of death is one who deceives their neighbor and says, joke lang. No? So, niloloko niya, pero sobrang tindi, sobrang mapanakit yung sinasabi niya, and then babawiin niya, joke lang. Parang bato ka ng bato ng mapanakit, and then babawiin mo na joke lang. Hindi yun wise. No? Hindi mo na kasi minsan mababawi yung sinabi natin na mapanakit. So, yun, mga bad pranks, mga jokes na to, eto ha, isang reminder lang sa bawat isa sa atin patungkol sa ethics or kumbaga kung kailan tama, kung kailan nasa lugar ang pag-joke. First of all, may karapatan kang mag-joke na yung pwedeng patama sa tao kung ka-close mo lang siya. At alam mo, natimpla mo na hindi siya ma-offend doon. Doon lang ikaw may karapatan na mag-joke ng ganun. Pero kung hindi kayo close, kung bagong magkakilala pa lang kayo, o hindi mo pa alam na alam yung kiliti nitong tao na to, pag nagsalita ka ng ganito, baka FO na to agad. No? Kaya ingat sa pag-joke. Hindi lahat ng mga tao pwede mong i-joke. Kailangan mo munang timplahin kung kamusta na ba relasyon namin. Ganun na ba kami ka-close? Nandun na ba kami sa level ng pagkakaibigan na pwede ko na siyang loko-lokohin patungkol dito? Na? Never, ever make fun of people for a joke if that person is not close to you to begin with. Verse 20 and 22. Without wood, a fire goes out. Without a gossip, a quarrel dies down. The words of a gossip are like choice morsels. They go down to the innermost parts. Sa 22. So, lahat ng away, kailangan ng gatong. Di ba? Ganun lang naman yun eh. Pag may nagsasalita na isa, gagatungan ng isa, gagatungan pa ng isa, gagatungan pa ng isa, hanggang never ending na yun. No? Pero,
pag tumigil na yung usapan patungkol doon, hindi lang between you, kundi yung usapan kasama ng ibang mga tao, meaning yung chismis, kumbaga, doon na mamatay ang away. Gusto niyong mamatay ang awayan? Kumbaga, hindi yung tao ha. Gusto niyong mamatay yung pinag-aawayan? Tigilin niyo na ang pag-uusap patungkol doon. Huwag niyo nang pag-usapan. Hindi lang sa inyong dalawa, kundi kahit sa iba. Kasi makakarating to doon sa tao na na-offend. Or sa inyong dalawa, kumbaga makakarating yan. So please lang, no? Pag may gulo, hindi pinag-uusapan. Pag may issue, hindi pinag-uusapan para hindi lumalaki at namamatay ng kusa yung issue at gulo. Okay ba yan? Sige. So, minsan, sabi nga dun sa verse 22, the words of gossip are like choice morsel. Ang sarap. O ano pa yung bagong episode patungkol dito? Ano yung next na nangyari patungkol dito? No. Tama na yun. No? Nakakasira siya. Stop na. Doon. Sabihin mo sa katabi mo, stop na. Stop ka na. Bawal naman chismis. Sabi ni Doc David. Sige, sa verse 21. As charcoal to embers and as wood to fire, so is a quarrel person for kindling strife. No? Ito naman hindi yung talikuran. Ito naman yung harapan na mismo. No? Kumbaga sa isang uling, as long na meron pang buhay na uling doon, meaning may silab pa siya, magtutuloy yung apoy. And yung panggatong, as long na nandyan yung kahoy, panggatong, tutuloy ang apoy. Ganon din daw sa away. Ganon din daw sa argument or debate. As long na may nagsasalita, tutuloy lang yan. No? Alam mo, sa tagal kong pagpapasyente, may mga tao talaga na madaming salita eh. Yeah, siguro to put it nicely, ang dami na ng salita talaga. No? Tapos pag nagsalita ako para i-correct, meron pa silang sasabihin. Parang, alam niyo yun, yung mentality na dapat sa kanya magtapos yung usapan. No? I think by nature na maraming mga tao na ganon. No? So, hayaan mo na siya magtapos. Hindi naman kailangan magtapos sa iyo yung usapan. So, manahimik ka na lang. Na pag nagsalita siya, may sinabi siya na sabi mo na yung kailangan mo sabihin. Ikaw naman, yun na yan. Yun na yan. And then, magugulat ka na nung magsasalita pa siya, no, parang apoy na may konti pang sindi, pero namamatay na. Tapos ikaw naman, tapos yun, tapos na patapos yung usapan. Tapos na. Ganun na yun. E di namatay na yung away, namatay na yung argument. Kasi hindi ka na pumatol. No? Yun yung wisdom ng restraint. No? Hindi mo lalabanan yung apoy ng isa pang apoy. No, hayaan mo na matupok siya, tanggalin mo yung mga panggatong para tumigil na yung apoy. No? Verse 23, like a coating of silver dross on earthenware are fervent lips with an evil heart. Alam niyo yung silver dross, medyo malalim yung nito yung terminology nito. Yung dross, ito yung impurity kapag nagtutunaw ka ng silver. Let's say, gumagawa ka ng singsing doon sa silver, tapos tinunaw mo siya parang maging liquid siya. Tapos doon sa pinakataas niya, nandun umangat yung impurities. Tapos yun tuloy yung sinasala nila at kinukuha nila para matanggal. Ngayon, para daw silver dross or dumi doon sa earthenware, sa isang banga or paso or lalagyanan ng tubig is fervent lips with an evil heart. Ano yung fervent lips? Kumbaga passionate magsalita, passionate na sabihin yung gusto niyang sabihin patungkol doon. Kaya lang, galit siya at mali. So lahat ng passion niya, sayang. Sayang yung tinaas ng blood pressure niya, sayang yung tinaas ng heart rate niya, no, sayang yung tinaas ng kilay niya, kinunot ng noon niya, yung tinaas ng pitch niya na parang kumakanta siya kanina nung ano yung unang kanta natin, no? I believe. Ang taas ng boses, no? Ganun kataas na siya, no? Sayang. Kasi mali yung sinasabi niya. Puno ng kasalanan yung heart, puno ng galit. So kahit na nagvo-vocalize na siya sa galit niya doon, pero sayang. Sayang yung passion kung mali ang heart. No? So kung mali ang heart,
Wag na lang magsalita. No? Ganun ang restraint. Ganun ang purpose ng restraint. So, pinag-usapan natin, no? For 20 minutes pinag-usapan natin yung hindi pagsasalita. So, kailan ka magsasalita? No, yun naman. Napasadahan pa rin natin to. Ephesians 4 verse 29. Sabi dito, do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. So, kailan ka magsasalita? Of course, pag hindi wholesome ang kwentuhan, tulad ng green jokes, mga mapanakit na pananalita, paninira sa kapwa, mga chismis, mga gossips, no? Hindi ka sasama doon. Hindi ka man lang makikinig doon, hindi ka man lang sasama doon, hindi ka na magdadagdag ng kwento doon, no? Come out of your mouths, but only what is helpful for building others. Sino dito ang believer? Taas ng kamay. Kung ikaw ay believer, gagamitin ka ba ng Lord? Pag ikaw ay gagamitin ng Lord, buong katawan mo ba gagamitin ng Lord? Kasama ba ang bibig mo? No? So kung ganun, ang bibig mo ay minister. Anointed ang bibig mo. So gamitin mo yan sa makakatulong sa iba. Huwag mong sirain yung anointing mo dahil sa pagsasalita ng mali, sa chismis, sa paninira ng iba. Gamitin mo to para mag-build up ng iba, mag-encourage, magpalakas, maging magalang, maging tutulong to sa iba. No? Pagdadirect patungkol sa Panginoon, pag-share ng gospel. No? Doon natin gagamitin ito. Speak only when you know that it will build someone and it will benefit someone. No? Pagtutulong to sa iba, pag magbibuild ito. Pero otherwise, wag na. No? And again, pinag-usapan natin yung correction kanina. No? Lalo na pag ikaw ay magulang or spiritual na parent, kasi sa leader ka, may time talaga na kailangan mo ng correction. Pero again, the goal of correction ay hindi para manakit. Ang goal ng correction ay para magtama. So yung apoy, yung talas ng pananalita, no, sakto lang siya para mag-correct ng tao. Minsan nga kailangan gentle muna eh. No? Titimplahin mo. No? Wag yung magpaprito ka, high fire agad. No? Or magpaprito ka itlog, high fire agad siya. Sunog yung itlog kapag ganun. Titimplahin mo lang. Kasi gusto mo lang siya ng tama lang eh. No? Colossians 4 verse 6. Let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. Pag sinabing full of grace, puno ng biyaya ito. Mapagbiyaya ka dun sa tao. May room ka sa tao para yung bigyan siya ng grace, bigyan siya ng forgiveness, yung magpatawad, ng compassion sa kanya. No, hindi mo naman fully na uunawaan yung lugar niya, kung saan siya nanggaling, ano yung pinagdadaanan niya. So pag may nagkamali, meron niyang rason. No? So of course, i-correct siya. Pero let it be full of grace, full of love, full of compassion, full of forgiveness sa bawat taong kakausapin natin. So, since ang tinutukoy dito, seasoned, no? Nilalagyan, parang seasoned with salt, full of grace, seasoned with salt. Sino dito nagluluto? Yan. No? Sino dito nakapanood ng bata na nagpiprito ng itlog, tas nabuhos lahat ng asin? Hindi tayo ganun magluto. Okay? No, hindi ganun. No? Maduduwal yung taong papakainin mo nun. No? So, ganun din. Titimplahin natin yung pananalita natin. Huwag agad buhos. No? Timpla-timpla lang, konting sprinkle lang, no? Tapos after nun, to taste lang, para yung tamang lasa, tamang effect lang doon, yung makakatulong lang doon sa tao, hanggang doon lang, no? Wag mo masyadong gawin yung pananalita mo na masyadong maasim. May mga taong maasim masyadong magsalita, no? Laging maasim. Or may mga tao na maanghang magsalita, no? Laging spicy, laging pag narinig ng tao, no? Ganon. No? Or may iba na pag nagsalita, napaka-bitter. Bitter magsalita. Wag daw. No? Seasoned with salt,
full of grace daw tayo. No? Make it sweet and delicious and beneficial sa taong makakarinig nito. Tama ba? No? Ganun tayo magsalita sa ating kapwa. So, paano natin gagamitin ang pananalita natin? James 3, verse 9 to 12. With the tongue, we praise our Lord and Father, and with it, we curse human beings who have been made in God's likeness. Out of the same mouth come praise and cursing. My brothers and sisters, this should not be. Can both fresh water and salt water flow from the same spring? My brothers and sisters, can a fig tree bear olives, or a grapevine bear figs? Neither can a salt spring produce fresh waters. So again, believers tayo, nananalig tayo sa Panginoon, mahal natin ang Diyos. Nakakalungkot na yung same na bibig na nagpupuri sa Panginoon, nagsasabi ng hallelujah, ng praise God, nag-share ng gospel, no? Nagko-quote ng talata, no? Ito yung same na bunganga na mang-iinsulto ng iba, mananakit ng iba, nagmumura ng sa ibang kapwa natin, no? Alam niyo, may isang puso lang at isang bibig. Tama ba? Iisang puso, iisang bibig lang din. So, it means na kung yung bibig mo nananalita ng mapanakit, kasi yung puso mo mapanakit din. Hindi pwede na yung puso mo banal, yung bibig mo makasalanan. Hindi pwedeng ganun. No? Kung anong laman ng bibig mo, yun kasi ang laman ng puso. Kaya pag may problema ang bibig, alam mo kung anong may problema? Puso. Kung ang bibig ay makasalanan, bakit? Puso kasi ang makasalanan. No? So yun ang itatrace natin. Yun ang kailangan isurrender sa Panginoon. Nakakalungkot na yung same mouth na magsasalita once a week ng praise God or hallelujah dito sa church or magtuturo ng mga tao, magko-consolidate, magwa-one verse. Pero ito yung same na bibig na panggagalingan ng mapanakit na salita na kailangan pagsisihan. No? Iisang puso, iisang bibig lang din. No? Kaya dapat, kung makikita mo na ang bibig mali, ibig sabihin yung puso mali. At yun ang kailangan isuko sa Panginoon. Psalms 141 verse 3. Sabi kanina dun, sige, basahin muna natin. Set a guard over my mouth, Lord. Keep watch over the door of my lips. Sabi kanina dun sa book of James, lahat daw ng mga hayop na paamo ng tao, except yung dila. Imposibleng, kung ikaw lang talaga, imposible na mapaamo mo itong dila mo. Imposible na kapag galit na galit ka, kung ikaw lang, hindi ito magsasalita ng mapanakit. Kaya, ito yung alam ni King David. Alam niya yung danger ng kanyang dila, ng kanyang pananalita. Alam niya yung impact nito sa mga tao, yung power nito. Kaya, hindi niya mismo na siya lang ang nagpapaamo ng kanyang dila. Ito ang kanyang prayer. Sabi niya, Lord, lagyan mo ng bantay yung dila ko. Lagyan mo ng tali ito. Lord, bantayan mo, Lord, yung pintuan ng aking bibig so that walang mapanakit na salita na lalabas dyan. Alam mo kasi, biyaya ng Lord yun eh. Biyaya ng Lord na bigyan, di ba, sabi sa Titus 2 verse 12, it teaches us to say no to all ungodliness and ano sumunod? And worldly passions. So, biyaya yun ng Lord. Tulong yun ng Lord sa'yo. No? Kung ikaw lang, mahirap talaga. Mahirap talaga. No, kahit anong pilit, kahit anong practice, mahirap talaga. Pero tulong yun ng Panginoon sa atin. Na kaya nating bantayan ng dila. Power yun ng Panginoon. Kaya sa Kanya natin ito ilalapit. Kailangan natin ng biyaya ng Lord, ng power ng Lord dito. Finally, sa panghuling verse ko, sa Psalms 119, verse 171 to 172, may my lips overflow with praise for you teach me your decrees. For you teach me your decrees. May my tongue sing of your word, for all your commands are righteous. Siya na yung nagde-declare, Lord, nawa ang labi ko, ang lalabas lang dyan papuri. Lord, nawa po, yung labi ko
ang lalabas lang dyan, salita mo. Alam mo, pwede natin ipag-pray yun. Kung alam natin yung dila na natin, nakapanakit na ng iba, nakasakit ng iba, nakasira ng relationship, nagtulak ng iba palayo sa atin, no? Naging dahilan ng hiwalayan, naging dahilan ng pagtigil ng pagkakaibigan, no? May biyaya ang Lord. Pwede natin hilingin ito. Hindi ito na ikaw lang, hindi lang ito na sariling sikap mo lang, kasi may tulong ang Lord dito. Pwede natin hilingin yun. Lord, alam ko mapanakit ang dila ko. Alam ko wala akong control sa dila ko. Kapag nandyan yung emosyon, dire-diretso na siya. Kailangan kita, Lord. Kailangan ko ng tulong mo. Kailangan ko ng power mo para pigilan itong dila ko. No, napaka-lakas nito. Pusok nito. It's wild. Uncontrollable. Pero Lord, kaya nyo. Kaya sinusuko ko to. Lord, instead na pagmumura, instead na pananakit, instead na pang-iinsulto, instead na pagsasalita ng talikuran sa iba, Lord, hayaan mo, Lord, na papuri. Salita mo. Yan ang dadaloy dito. Kasi gagamitin niyo ako, Lord. No? Pwede ba natin ipag-pray yun? No? Kaya natin ipag-pray yun. No? Pwede natin hilingin yun sa Panginoon. So, in conclusion, sino dito ang gusto ng ganun na control sa pananalita natin? Taas natin kamay. Lord, ako yun. Lord, kailangan ko ng tulong. Kasi alam nyo, yung biyaya ng Lord, yung pagbabago ng Lord, it comes. Pag tayo nagtaas ng kamay, Lord, ako, baguhin niyo ako. Lord, ako, tulungan niyo ako. No? So, since yung iba sa atin nagtaas, gusto kong makita ulit. Sino yung nagtaas ng kamay? Taas natin kamay natin. Huwag tayong mahiya. It's to the Lord natin na tinataas ito. Lord, kailangan ko ng tulong sa aking pananalita. O sige, baba natin. So, ihingi natin ng tawad. Lord, patawanin niyo po ako sa lahat ng mapanakit na salita na sinabi ko. Alalahanin natin yun. No, ihingi natin ng sorry sa Panginoon to. And then pangalawa, minsan nananakit tayo kasi tayo mismo nasaktan. So isuko natin din yung pain, yung hurt. Kasi ang Lord nagpapagaling siya. And then finally, i-commit natin sa Lord. Lord, pang sayo lang to. Hindi pang demonyo itong dila ko. Hindi ko to gagamitin sa kasamaan. Lord, gamitin mo po ito para sa ikalulugod ninyo. So pray tayo. Yuko tayo ng ating mga ulo. Ilapit natin ito. Ito yung time. Go. It's between you and God. Ipag-pray mo sa Lord. Lord, kailangan ko ng tulong. Patawarin mo po ako sa lahat ng sinabi ko. Or, Lord, ako mismo nasaktan. Pagalingin mo po ako. Hayaan mo po na instead na sakit ang lalabas sa aking dila, sa aking labi. Lord, mga malumanay na salita, makakatulong na salita. And Lord, sinusuko ko yung aking labi, gamitin mo ito. Go, pray. Father God, salamat po na tinuturuan niyo po kami. Pinapakita niyo po yung wisdom ng paggamit nitong labi po namin. Lord, minsan nakakahiya na itong bibig namin, ginagamit namin sa pagpupuri sa inyo, sa pag-awit ng mga worship songs, sa pagtuturo, Panginoon. Pero Lord, may mga salita na lumalabas dito na hindi po nararapat sa inyo or nakalulugod po, Panginoon, sa inyo. Patawarin mo po kami, Panginoon, dito. Linisin mo po ito, Lord God. At kaya niyo pong gawin na malinis po ito, Panginoon. And ngayon,
sinusuko po namin yung bawat labi, bawat dila. Gamitin niyo po ito, Lord God. Tulad ng prayer ni King David kanina, Lord God. Ito rin, Lord, yung prayer namin, Panginoon. Father, set a guard over my mouth, Lord. Keep watch over the door of my lips, Lord. And sabi din ni King David kanina, may my lips overflow with praise, for you teach me your decrees. Hayaan mo, Lord, na salita nyo lang lalabas dito. Wala nang iba, Lord. And may my tongue sing of your word, for all your commands are righteous, Lord. Hayaan mo po na salita nyo lang po ang lalabas dito. Set a seal, Lord. Put a seal sa bawat dila na to, Panginoon, na mapanakit. Sa bawat dila na nagsasalita ng masama, na nagsasalita laban sa iba, whether paharap or patalikod, Panginoon. Put a seal over there po, Panginoon. Baguhin mo po, Panginoon, yung laman po nito. Lord, ang laman ng dila ay yung lumalabas po, Panginoon, dun sa puso po, Panginoon. Kaya, Lord, yung mga puso na hurt, Lord God, nilalapit po namin sa inyo. Sabi po, Panginoon, sa salita niyo po, casting all your cares upon Him, for He cares for you. At ito po yung nilalapit po namin sa inyo. Lahat po ng baggages, lahat po, Panginoon, ng pain, ng mga sinabi ng ibang mga tao sa amin, ginawa ng ibang mga tao po, Panginoon, sa amin, na nagdulot ng pain, O God, in the name of Jesus, let there be healing. In the name of Jesus, hawakan mo po yung bawat puso, Lord God. Gawin mo po itong buo, kung broken-hearted ito, kung gulo-gulo yung puso, kung gulo-gulo yung isip po, Panginoon, may depression, may anxiety po, Panginoon, dyan, walang self-esteem, Panginoon, dahil dinurog na po ng kapwa, ng mahal po sa buhay, O God. I speak healing dyan in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. And Father, we commit, O God, yung amin pong labi na, Lord, may power na nakalagay dito. Gamitin mo po ito for your glory in the name of Jesus. Amen.